Welcome sa munting YouTube channel natin guys. Please support my videos. Like, comment and subscribe lang po mga idolo. Maraming salamat po. Story Present, Myriad World Inventory Box. Kabanata 1361. Hindi man lang tumingin si Zuo Bufan sa taong iyon. Sa halip, tumingin siya kay Huang Feng at sinabing, "Little brother, ano ba talaga ang sinabi ni Old Tong bago siya mamatay? Sabihin mo sa akin." "Ako, si Zuo Bufan, ay tiyak na hindi ka aapihin." Walang sinabi si Kuya Tong. Ang sinabi niya ay may kaugnayan sa akin. Wala itong kinalaman sa iyo. Umiling si Huang Feng at sinabi. Mula sa simula hanggang sa huli, mukha siyang kalmado. Bagamat napapaligiran siya ng malalakas na kalaban, hindi siya natakot. Kung sasabihin mo sa akin ang sinabi ni Elder Tong bago siya namatay, ituturo ko sa iyo ang aking pagiging espada. Ano sa palagay mo? Tinukso ni Zuo Bufan. Umiling pa rin si Huang Feng at sinabing, "Sinabi ko lang na ang sinabi ni Elder Tong bago siya namatay ay may kinalaman lamang sa akin. Wala itong kinalaman sa iyo." Gayunpaman, halatang hindi naniniwala si Zuo Bufan. Tumingin siya kay Huang Feng at pagkatapos ay kay Wang Yuyan at sinabing, "Little brother, alam ko kung ano ang iniisip mo. Kung sasabihin mo sa akin kung ano ang sinabi ni Elder Tong bago siya namatay, gagawa ako ng desisyon na pakasalan siya sa iyo. Ano sa palagay mo?" At ang direksyon na itinuturo ni Zuo Bufan ay kung nasaan si Wang Yuyan. Napag-alaman na noong nakita ni Huang Feng si Wang Yuyan dito ngayon, naisip niya ang mga tagubili ni Li Keshuy bago ito mamatay, kaya hindi niya maiwasang tumingin kay Wang Yuyan ng ilang beses pa. Pagkatapos ng lahat, si Wang Yuyan ay apo ni Li Keshuy, at siya ay martial nephew ni Li Keshuy. Sa makatuwid, siya ang nakatatanda ni Wang Yuyan. Gayunpaman, ang sulyap ni Huang Feng ay natuklasan ni Zuo Bufan. Naisip niya na si Huang Feng ay nabighani kay Wang Yuyan, kaya sinabi niya ang mga salitang iyon. "Hindi nahulog ang scroll ko." Bakit iniisip pa rin ni Zuo Bufan na gusto ko si Wang Yuyan? At saka, bakit itong si Zuo Bufan ay pareho kay Elder Tong? Parehong gusto nilang gamitin ang mga babae para kontrolin ang sarili nila. Reklamo ni Huang Feng sa kanyang puso. Walang pakialam si Huang Feng sa mga salita ni Zuo Bufan, ngunit ang kanyang mga salita ay nagpabago sa mga ekspresyon ng ilang tao. Si Wang Yuyan ay masyadong nahihiya upang tumingin kay Huang Feng. Si Duan Yu ay may komplikadong ekspresyon, ngunit naisip niya na normal lang para sa iba na magustuhan si Wang Yuyan dahil napakaganda nito. Para naman kay Merong Fu, mas lalong sumama ang ekspresyon niya. Pagkatapos ng lahat, siya ay pinsan ni Wang Yuyan. Kahit na hindi niya gusto si Wang Yuyan, may nang-ahas na gumawa ng desisyon tungkol kay Wang Yuyan sa harap niya. Hindi yun seryoso sa kanya. Gayunpaman, gusto ni Merong Fu na mag-recruit ng mga taong tulad ni Zuo Bufan na may mga pambihirang kakayahan, kaya kahit hindi siya masaya ngayon, hindi niya ito ipinakita. "Nagkamali ka ng pagkakaintindi," sabi ni Huang Feng. Bagamat maganda si Wang Yuyan, hindi siya ang kanyang tasa ng tsaa. Siyempre, kailangang ipaliwanag ni Huang Feng ang kanyang sarili. "Little brother, huwag kang maiyang umamin. I think you're a perfect match for each other," sabi ni Zuo Bufan. Sabi ni Zuo Bufan. Habang nagsasalita siya, biglang ibinaling ni Zuo Bufan ang kanyang ulo at itinutok ang kanyang espada kay Wang Yuyan. Hindi niya intensyon na patayin si Wang Yuyan, ngunit kontrolin si Wang Yuyan para makipag-ayos siya kay Huang Feng. Ito ay katulad ng ginawa ni Tung Lao noon. Nakita rin ni Merong Fu na ayaw ni Zuo Bufan na patayin si Wang Yuyan, kaya wala siyang nagawa. Gayunpaman, hindi naintindihan ni Duan Yu. Nang makita niyang papatayin ni Zuo Bufan si Wang Yuyan, dali-dali niyang ginamit ang malawave na madaling hakbang at sumugod sa harap ni Wang Yuyan, sinusubukang harangan ang espada para sa kanya. At talagang ginawa ito ni Duan Yu. Gayunpaman, ang espada ni Zuo Bufan ay hindi nilayo na pumatay ng sinuman. Sa makatuwid, si Duan Yu ay nagdusa lamang ng mababaw na sugat. Sa kabilang banda, nagalit si Zuo Bufan kay Duan Yu dahil sa pagsira sa kanyang mga plano. Galit niyang sinabi, "Magandang bata, para kang isang luad na bodhisattva na tumatawid sa ilog. Hindi mo man lang maprotektahan ang iyong sarili, ngunit gusto mo pa ring maging isang anghel na tagapag-alaga. Kapatid na lalaki, tutulungan kitang maalis ang isang karibal sa pag-ibig."
Pagkatapos noon, pinagpag ni Zuo Bufan ang mahabang espada sa kanyang kamay at sinaksak si Duan Yu. Hindi, malakas na sabi ni Huang Feng. Ginamit niya ang minor steps at nagpakita sa tabi ni Zuo Bufan. Pagkatapos, inabot niya ang kanyang kaliwang kamay at idiniin ang Taiyuan Acupoint sa kanang kamay ni Zuo Bufan, na may hawak na mahabang espada. Naramdaman ni Zuo Bufan na namamanhid ang kanyang braso, kaya binitawan niya ang hawakan ng espada. Kinuha ni Huang Feng ang mahabang espada sa kanyang kamay. Nang makita iyon, namula ang mga talukap ni Merong Fu, habang si Zuo Bufan ay nagulat at nagalit. Iisipin ng mga taong hindi nakakaalam na sinadya ni Zuo Bufan ang awa, ngunit sa totoo lang, ayaw talaga niyang magpakita ng awa. At ang hakbang ni Huang Feng ngayon ay kung fu ng Tianshan Plum Breaking Hand. Ang Tianshan Plum Breaking Hand ay pinakamahusay sa pag-agaw ng mga armas gamit ang mga kamay. Kahit nasanayin ito ni Zuo Bufan ng ilang dekada pa, maaagaw pa rin ang kanyang mahabang espada. Mr. Zuo, mabuting tao si Child Duan. Huwag mo siyang sasaktan. Ibinalik ni Huang Feng ang mahabang espada sa kanyang kamay kay Zuo Bufan at sinabi. Sa oras na ito, unti-unting kumalma si Zuo Bufan. Pakiramdam niya ay nagkataon lang na pinindot ni Huang Feng ang kanyang Taiyuan Acupoint. Siguradong walang kakayahan si Huang Feng na agawin ang espada mula sa kanyang kamay. Kaya naman, naging heroic na naman siya. Sa sandaling ito, medyo nagalit din siya dahil hindi alam ni Huang Feng kung paano pahalagahan ang kanyang kabaitan. At saka, inagaw pa niya ang espada sa kamay niya. Sa makatuwid, itinulak niya ang mahabang espada sa kanyang kamay pasulong at sinaksak ito sa dibdib ni Huang Feng. Pareho lang talaga si Zuo Bufan sa mga nobela. Hindi siya marunong magpahalaga sa kabaitan ng iba. Tiningnan ni Huang Feng ang mahabang espada na tumutusok sa kanya at galit na sinabi sa kanyang puso. Gayunpaman, kahit nagalit siya, hindi mabagal ang mga galaw ni Huang Feng. Ang kanyang katawan ay bahagyang tumagilid, at ang mahabang espada ay dumaan sa ilalim ng kanyang braso, ngunit ang kanyang palad ay tumama sa likod ni Zuo Bufan. Nagulat si Zuo Bufan. Gusto niyang umiwas, ngunit nalaman niyang si Huang Feng ay parang anino. Hindi siya tuluyang makaiwas, at ang mahabang espada sa kanyang kamay ay nawala ng target. Bang! Tumama ang palad ni Huang Feng sa likod ni Zuo Bufan, dahilan para mawalan siya ng balanse. Sumuray-suray siya pasulong ng ilang hakbang bago pinatatag ang kanyang katawan. Hindi huminto si Huang Feng, higit sa lahat dahil siya ay galit. Ibinalik na lang nito sa kanya ang mahabang espada na nagpapahiwatig na ayaw niyang lumaban. Bilang isang resulta, ang taong ito ay palihim na umaatake sa kanya. Kung hindi siya nag-react ng mabilis, hindi man lang siya namatay ngayon lang, grabe ang sugat niya. Ang espada ni Zuo Bufan ay hindi ibig sabihin na magpigil. Sa makatuwid, ngayong nagtagumpay si Huang Feng sa isang galaw, hindi niya sinasadya na palayain siya. Sa halip, nadulas siya, naging anino, at lumutang sa gilid ni Zuo Bufan. Sa oras na ito, napatitag na lamang ni Zuo Bufan ang kanyang katawan, ngunit siya ay nasipa sa puwitan. Agad na lumipad palabas ang kanyang katawan at tumama sa granite pillar sa hall bago bumagsak. Gayunpaman, pagkatapos bumagsak, ang sitwasyon ni Zuo Bufan ay halatang napakasama. Inalalayan niya ang kanyang katawan gamit ang isang kamay at marahas na umubo. Marami ng dugo ang kanyang bibig. Mr. Zuo, ang biglaang pag-atake ay hindi dapat gawin ng isang ginoo. Tumingin si Huang Feng kay Zuo Bufan at sinabi, sa oras na ito, lahat ng naruroon ay nabigla sa husay ni Huang Feng ngayon. Walang nang ahas na kumilos. Nakakatakot lang silang manood. Kabanata 1362. Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, ang mukha ni Zuo Bufan ay pumalit sa pagitan ng pula at puti. Ito ay napaka hindi magandang tingnan. Hindi lamang siya nagtagumpay sa kanyang sneak attack, ngunit siya rin ang unang naglunsad ng sneak attack. Sa huli, natalo siya ni Huang Feng. Ito ay mas nakakahiya. Hinahangaan kita. Hinahangaan kita. See you later. Nagpumiglas si Zuo Bufan na bumangon at gustong umalis. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit sinundan ni Zuo Bufan ang mga tao sa 36 na caves at 72 islands upang salakayin ang Vulture Palace ay bago ito, maliban sa kanya, ang iba pang mga tao ng Lingyiwei Sword School, ay pinatay ni Tong Lao ng Tianshan.
Maswerte siyang nakatakas. Nang maglaon, tinuruan siya ng isang master. Sa pagkakataong ito, natutunan niya ang isang napakatalino na pamamaraan ng espada. Sa pagkakataong ito, lumabas siya para maghiganti kay Tung Lao ng Tian Shan ng Vulture Palace, at para din gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili. Gayunpaman, ngayong alam na niyang patay na si Tung Lao ng Tian Shan, wala nang paraan para makapaghiganti sa kanya. Nahulaan niya na dapat malaman ni Huang Feng ang paraan para iangat ang Life and Death Talisman. Sa makatuwid, nagkaroon siya ng ideya. Nais niyang pilitin ang paraan upang iangat ang Life and Death Talisman, at pagkatapos ay umasa dito upang kontrolin ang mga tao sa 36 na caves at 72 islands. Ang lakas ng mga taong ito ay mabuti. Kung makokontrol niya ang mga ito, tiyak na malaking tulong ang mga ito. Gayunpaman, hindi inaasahan ni Zuo Bufan na ang kung fu ni Huang Feng ay napakalakas kaya hindi niya kayang lumaban. Kaya naman sa mga oras na ito ay napagdesisyonan na niyang umatras at gusto munang umalis dito. Kung tutuusin, hindi naman kailangan na manatili siya rito. Tumigil ka. Ito ba ay isang lugar kung saan maaari kang pumunta at pumunta sa gusto mo? Sa oras na ito, isang malinaw na boses ng babae ang biglang lumitaw sa bulwagan, at pagkatapos ay isinara ang pinto ng bulwagan. Nagmamadaling pumunta si Zuo Bufan sa pinto at ginamit ang kanyang espada para putulin ang pinto. Gayunpaman, hindi niya alam kung saan ginawa ang pinto, ngunit hindi ito mabuksan ni Zuo Bufan. Binabati ng iyong alipin ng Panginoon. Sa pagkakataong ito, lumitaw ang isang babaeng nakaitim na balabal. Siya ay maganda, katangi-tangi at kaibig-ibig, ngunit sa oras na ito, may nakamamatay na tingin sa kanyang mukha. Gayunpaman, kapag kaharap si Huang Feng, siya ay lubos na gumagalang. Lumuhad siya sa harap ni Huang Feng at hindi nang ahas na maging kaunting pantal. Bumangon ka dali, sabi ni Huang Feng. Salamat, Master. Tumayo ang babae at sinabing, Guro, ang iba't ibang mekanismo ng Condor Spirit Palace ay naisaaktibo, kaya't ang mga pinto ay isinara na. Guro, mangyaring magpasya kung paano haharapin ang mga walang hiya na tagapaglingkod na ito na nang ahas na maghimagsik. Pagkarinig sa sinabi ng babae, nagkagulo ang mga taong naroroon. Medyo nataranta na sila, ngunit hindi talaga nagawang buksan ni Zuo Bufan ang pinto ng bulwagan. Mukhang tama ang sinabi ng babae. Malamang hindi sila makakalabas. Siyempre, hindi lahat ay natatakot sa babaeng ito. Dalawang tao ang tumalon. Bata, sinong tinatawag mong alipin? Ingatan mo ang bibig mo. Sabi ng isa sa kanila. Tama, kung hindi, huwag mo kaming sisihin na walang awa. Sabi ng isa pa, nililigawan mo si kamatayan. Ang binibini na nakatayo mismo sa harap ni Huang Feng kanina ay biglang lumabo at lumitaw sa harap mismo ng dalawang lalaki. Binunot niya ang kanyang espada at bago pa man makapag-react ang dalawang lalaki ay naghiwa na ang kanilang mga lalamunan. Hindi na sila maaaring mas patay pa rito. Ang mga talukap ni Huang Feng ay kumaibot. Dapat malaman ng isang tao na kahit na ang mga taong ito mula sa 36 na kuweba at 72 isla ay walang dignidad sa harap ng Tian Shan Child, mayroon pa rin silang sariling lakas. Hindi bababasa, sila ay pangalawang rate masters. Noong unang dumating si Huang Feng sa mundong ito, ang kanyang lakas ay halos kapareho ng mga taong ito. Mas mahina pa siya ng kaunti kay Boss Wu at sa iba pa. Gayunpaman, ang babaeng ito na tinawag ang kanyang sarili na isang alipin sa kanyang harapan ay talagang pumatay ng dalawang ganoong tao sa isang galaw. Malinaw, naabot ng babaeng ito ang first rate na antas. How dare you be so presumptuous in front of your master? Sabi ng babae. Kanina, nakatingin siya sa mga taong naruroon. Bagamat nakatitig ang mga ito sa kanya, hindi sila naglakas loob na kumilos ng basta-basta. Ang Vulture Palace na ito ay talagang puno ng mga nakayukong tigre at mga nakatagong dragon. Napabuntong hininga si Huang Feng sa kanyang puso. Ang isang random na katulong sa palasyo ay isa ng first-rate master. Bukod dito, mayroong mga tao mula sa 36 na kuweba at 72 isla. Sa kabutihang palad, ang Tian Shan Child ay hindi gustong makipaglaban para sa Central Plains. Kung hindi, ang Vulture Palace na ito ay tiyak na isang malakas na puwersa. Hindi ito magiging mababa sa Beggar Gang, ang numero 1 gang sa mundo. Gayunpaman, ang ambisyon ng Tian Shan Child ay wala dito. Sa makatuwid, maraming tao,
kabilang si Merongfu at ang iba pa, ay hindi pa nakarinig ng tungkol sa Vulture Palace. Biglang umungol ang isa sa mga tao mula sa 36 na kuweba at 72 isla. Ang kanyang mukha ay nabaluktot sa sakit na parang isang sugatang hayop. Nang makita ng iba ang kanyang sitwasyon, alam nila na ang life and death talisman sa kanya ay kumikilos at nagpapahirap sa kanya. Sa oras na ito, patay na ang Tianshan Child. Walang sino man ang makakapagpawalang bisa sa life and death talisman. Sa makatuwid, inisip ng lahat na ang taong ito ay tiyak na mapapahamak. Nang makita na ang tao ay nasa sobrang sakit na malapit na niyang dukitin ang sarili niyang mga mata, bahagyang tumalon si Huang Feng at dumating sa harapan ng taong iyon. Matapos suriin ang kanyang kalagayan gamit ang kanyang kanang kamay, agad niyang idiniin ang ilang acupuncture point sa kanyang katawan. Ginamit niya ang Tianshan 6 yang palm na itinuro sa kanya ni Elder Tianshan noon at agad niyang hinugot ang life and death talisman sa kanyang katawan. Tumayo ang tao, iwinagayway ang kanyang mga kamao at sinipa ang kanyang mga paa. Nalaman niyang ganap na siyang gumaling. Ang life and death talisman na gumugulo sa kanya noon ay tuluyan ng naglaho. Biglang lumuhad ang taong iyon sa lupa at yumuko kay Huang Feng. Ang kanyang ulo ay tumama sa lupa sa isang malakas na kalabog. Maraming salamat sa benefactor sa pagliligtas sa aking buhay. Ang buhay ko ay ibinigay sa akin ng benefactor. Kung may kailangan ng benefactor sa hinaharap, mangyaring huwag mag-atubiling sabihin sa akin. Hindi ako magdadalawang isip na dumaan sa tubig at tumapak sa apoy. Bilasan mo, tumayo ka. Sinabihan ni Huang Feng ang tao na tumayo. Alam niyang napasuko niya ang taong ito. Tila siya ay magiging katulad ni Shu Zhu at susukuhan ng mga tao mula sa 36 na kuweba at 72 isla. Si Huang Feng ay natural na nasisiyahan. Pagkatapos ng lahat, ang mga taong ito ay nakakalat sa maraming lugar. Hindi man sila sikat sa Central Plains, mayroon pa rin silang lakas at impluensya. Hindi maliit ang mga teritoryong kinokontrol nila. Kung masusupol niya ang mga ito, tiyak na ito ay isang magandang bagay para sa kanya. Ang tao ay yumuko kay Huang Feng ng ilang ulit bago tumayo. Pagkatapos ng lahat, pagkatapos na pahirapan ng buhay at kamatayan na talisman sa loob ng maraming taon, tuwang-tuwa siya nang bigla itong binuhat. Sa oras na ito, naunawaan din ng iba na ang life and death talisman ay inalis na ni Huang Feng. Biglang lumuhad ang lahat at sumigaw ng malakas, "Benefactor, mangyaring iangat ang life and death talisman para sa amin." Ang mga taong ito ay pinahirapan ng life and death talisman sa loob ng maraming taon. Noong una ay inakala nila na sila ay pahihirapan magpakailanman. Hindi nila inaasahan na magkakaroon ng turning point ngayon. Natural, hindi sila susuko. Kabanata 1363, "Bumangon ka," sabi ni Huang Feng, "hindi imposible para sa akin na alisin ang life and death spell para sa iyo." Nang marinig ang mga salita ni Huang Feng, tuwang-tuwa ang lahat. Sila ay yumuko at sinabing, "Salamat, benefactor." Gayunpaman, "Kailangan mong ipangako sa akin ang ilang bagay," sabi ni Huang Feng. "Please speak, benefactor. Not to mention a few things. Kahit 12-dosenang o daan-daang bagay, papayag kami." "Oo, sasang-ayon kami sa lahat ng kondisyon ng benefactor." Sabi ng lahat. Halos mabaliw sila sa pagpapahirap ng life and death spell. Ngayong nagkaroon na sila ng pagkakataon na tanggalin ito, natural na hindi sila tatutol na sumang-ayon sa mga kondisyon ni Huang Feng. "Mabuti. Una, inatake mo si Misty Peak noong wala si Elder Tong. Iyon ay walang galang sa kanya. Kailangan mong magsuot ng damit panluluksa para sa kanya at yumuko sa harap ng kanyang kabaong," sabi ni Huang Feng. "Walang problema, gagawin namin ang sinabi mo. Pangalawa, nakapatay ka ng maraming kapatid na babae mula sa Vulture Spirit Palace. Kailangan mong yumuko sa harap ng kanilang mga tableta at magsisi," patuloy ni Huang Feng. "Talagang magsisisi tayo. Talagang magsisisi tayo." Hindi pinabulaanan ng lahat ang mga salita ni Huang Feng. "There's one last thing. That is, in the future, huwag basta-basta papatay ng mga tao sa underworld. Naiintindihan mo ba?" Sinabi ni Huang Feng, "Siyempre, kung may unang nagsimula nito, ibang kwento iyon." Si Huang Feng ay hindi si Shu Zhu. Naunawaan niya ang mga panganib ng Jiang Ho. Kaya naman, hiniling lamang niya sa mga taong ito na huwag magdulot ng gulo. Gayunpaman, kung may nagsimula nito,
hindi na kailangang tiisin ito. Kapag oras na para lumaban, oras na para lumaban. Oo, talagang gagawin namin ang sinabi mo. Sa hinaharap, kung sino man ang manggahas na saktan ang mga tao ng basta-basta, sila ay magiging kaaway ng lahat. Sigaw ni Boss Wu. Yes, they'll be our common enemy, the others echoed. Sa katunayan, ang mga taong ito ay lubos na nasisiyahan sa huling punto ni Huang Feng. Naramdaman din nila na si Huang Feng ay isang sentimental na tao. Kung ang iba ay manggugulo at kailangan niyang maging duwag, tiyak na hindi sila matutuwa. Sa kabutihang palad, si Huang Feng ay masyadong maalalahanin. Mabuti naman, dahil pumayag na kayong lahat, isa-isa kayong pumunta. Tutulungan ko kayong lahat na alisin ang life and death talismans, sabi ni Huang Feng. Salamat, benefactor. Ang lahat ay muling yumuko kay Huang Feng. Tuwang-tuwa ang ilan sa kanila kaya napaluha. Walang paraan para hindi sila ma-excite. Ang bagay na gumugulo sa kanila sa loob ng maraming taon ay sa wakas ay aalisin. Hindi na sila pahihirapan. Natural, tuwang-tuwa sila sa kanilang mga puso. Hinangaan din nila at lubos na nagpapasalamat kay Huang Feng. Napakapangit ng ekspresyon ni Merong Fu. Ang dahilan kung bakit siya nagpunta rito ay upang humanap ng pagkakataon na supilan ang mga taong ito mula sa 36 na kuweba at 72 isla. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na nang malapit na siyang magtagumpay, biglang lumitaw si Huang Feng at naging tagapagligtas ng lahat. Sa oras na ito, alam ni Merong Fu na kapag tinanggal na ni Huang Feng ang life and death talisman para sa mga taong ito, wala na siyang pagkakataon. Sa makatuwid, gusto ni Merong Fu na pigilan si Huang Feng. Siyempre, kailangan niyang pumili ng magandang dahilan. Kung hindi, ang mga taong ito sa eksena ay tiyak na hindi siya pababayaan. Siguradong tatayo sila sa panig ni Huang Feng. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng lang ang makakatulong sa kanila ngayon. Bukod dito, ang lakas ni Huang Feng ay halatang mas malakas kaysa sa huling pagkakataon. Bagamat mababa ang tingin ni Merong Fu sa tinatawag na sword god na si Zuo Bufan, ang lakas ni Zuo Bufan ay nasa first class pa rin. Gayunpaman, hindi siya makapagtagal sa mga kamay ni Huang Feng. Naisip ni Merong Fu na kaya rin niyang talunin si Zuo Bufan, ngunit walang paraan na magagawa niya ito ng kasing dali ni Huang Feng. Sa makatuwid, mahinang naramdaman ni Merong Fu na ang martial arts ni Huang Feng ay maaaring maging kapantay sa kanya, o mas mabuti pa. Nang si Merong Fu ay nag-aalangan kung sasalakayin si Huang Feng, binuksan ang pinto ng bulwagan. Pumasok sina Bao Butong at Feng Fei, ngunit sa oras na ito, halatang hindi sila libre. Nakatali ang kanilang mga kamay. Sa likod nila, may grupo ng mga babae na nakaitim na balabal. Malinaw, ang mga taong ito ay mula sa Vulture Palace. Sa madaling salita, sila ay mga katulong ni Huang Feng. Kalimutan mo na, ang pagkakataon ay panandalian. Walang pagkakataon. Napabuntong hininga si Merong Fu sa kanyang puso. Sa oras na ito, kahit naatakihin niya si Huang Feng, wala siyang magagawa kay Huang Feng. Sa makatuwid, maaari na lamang siyang sumuko. Kaya naman, ngumiti siya at sinabing, "Congratulations on taking charge of the Vulture Palace. Today, I offend the Misty Peak. Hiyang-hiya ako. Sana mapatawad mo ako." Tumingin si Huang Feng kay Merong Fu at nakangiting sinabi, "Well said, well said." Naunawaan ni Huang Feng na si Merong Fu ay nagpapakita ng kahinaan. Gusto niyang palayain sila. Tiyak na gustong patayin ni Huang Feng si Merong Fu dito, ngunit alam din ni Huang Feng na mahirap ito. Kung gusto ni Merong Fu na umalis, hindi ito masyadong mahirap. Sa karamihan, hahayaan na lang niyang manatili ang kanyang mga nasasakupan at si Wang Yuyan. Bukod dito, magkamag-anak sina Merong Fu at Wang Yuyan. Ang pamilya ni Wang Yuyan ay inapo ni Li Keishui. Para sa kapakanan ni Li Keishui, hindi kayang patayin ni Huang Feng si Merong Fu. Kung tutuusin, wala na siyang matinding galit kay Merong Fu ngayon. Kaya naman, ikanaway ni Huang Feng ang kanyang kamay at sinenyasan ang mga babaeng Misty Peak na palayain sina Bao Butong at Feng Fei. Mas gumanda ang ekspresyon ni Merong Fu. He cupped his hands and said to Huang Feng, "Mayroon pa akong importanteng bagay na dapat asikasuhin. I will take my leave now." Halatang ayaw ni Merong Fu na manatili dito. Una, ayaw niyang makitang supilan ni Huang Feng ang mga taong gusto niyang supilan. Pangalawa, napansin niya ang paraan ng pagtingin ni Huang Feng kay Wang Yuyan.
Natural, hindi siya masaya. Mag-iingat ka. Hinawakan din ni Huang Feng ang kanyang mga kamay at sinabi. Ayaw niyang maging hadlang si Merong Fu. Pagkatapos noon ay umalis na si Merong Fu at ang iba pa. Natural na sinundan sila ni Wang Yuyan. Gusto silang sundan ni Duan Yu, ngunit malinaw ang kahulugan ni Merong Fu. Ayaw niyang sumunod si Duan Yu sa kanila. Sa makatuwid, nakapagpaalam lang si Duan Yu kay Wang Yuyan at panoorin silang umalis. Matapos paalisan si Merong Fu at ang iba pa, sinimulan ni Huang Feng na tanggalin ang life and death talismans para sa mga tao ng 36 na caves at 72 islands. Bilang karagdagan, ang mga disipulo ng Vulture Palace ay naglilinis ng kalat. Tutal may labanan dito kaya sobrang gulo. Sa gabi, tinawagan ni Huang Feng si Duan Yu, na hindi pa umaalis, para uminom kasama niya. Ang pangunahing dahilan ay si Duan Yu ay may nakasimangot sa kanyang mukha. Obviously, sobrang lovesick niya. Hindi rin naiintindihan ni Duan Yu ang relasyon ni Huang Feng at Wang Yuyan. Naisip niya na siya ay kapareho ni Huang Feng na hindi makukuha ang kanyang minamahal. Sa makatuwid, marami siyang dapat pag-usapan kay Huang Feng. Nag-inuman ang dalawa at nagkwentuhan. Ang dami nilang pinag-uusapan, mas nagkakasundo sila. Si Duan Yu ay nagsasalita tungkol sa kanyang Wang Yuyan, habang si Huang Feng ay nag-iisip kung kailan siya magkakaroon ng oras upang pumunta sa palasyo ng kanlurang Xia at hanapin ang babaeng nawala ang kanyang pagkabirhen sa kanya. Kabanata 1364. Pagkatapos uminom ng maraming alak, niyakap ni Duan Yu si Huang Feng at sinabing, Kuya, mayroon akong sinumpaang kapatid na lalaki na tinatawag na Qiao Feng. Martial arts man ito o pag-inom, wala siyang kapantay sa mundo. Ikaw, kapag nakita mo siya, hahangaan mo rin siya. Sa kasamaang palad, wala siya ngayon. Kung hindi, tayong tatlo ay maaaring maging sworn. Pagkatapos uminom ng maraming alak, niyakap ni Duan Yu si Huang Feng at sinabi habang iniindayog ang kanyang katawan. Si Huang Feng ay umiinom din ng maraming alak sa oras na ito, higit sa lahat dahil nakipag-chat siya kay Duan Yu. Kaya naman, hindi niya ginamit ang kanyang panloob na puwersa para pilitin na lumabas ang alak dahil talagang umiinom din si Duan Yu at hindi lang nagpapasa ng alak sa kanyang tiyan. Kaya naman, napahiya si Huang Feng na maglaro. Sa makatuwid, si Huang Feng ay medyo nahihilo din sa oras na ito. Gayunpaman, nang marinig niyang binanggit ni Duan Yu si Qiao Feng, nang inig ang buong katawan ni Huang Feng. Matagal na niyang narinig ang tungkol kay Qiao Feng. Masasabing si Qiao Feng ang tunay na bayani ng Sky Dragon, isang trahedya na bayani. Lubos siyang hinangaan ni Huang Feng bago pa man siya dumating sa oras at espasyong ito. Matagal na siya sa mundong ito, ngunit hanggang ngayon ay hindi pa niya nakikita ang kabilang partido. Ang puso ni Huang Feng ay puno ng panghihinayang. Dahil sinabi ni Young Master Duan, bakit hindi tayong dalawa ang maging sworn brothers ngayon? Kapag nakita natin si Kuya Qiao in the future, yuyuko tayong muli. How about it? Sabi ni Huang Feng. Dahil iminungkahi ni Duan Yu na maging sinumpaang kapatid, natural na hindi tumanggi si Huang Feng. Hinangaan din niya sina Duan Yu at Qiao Feng. Silang dalawa, ang isa ay tapat at nahuhumaling, ang isa ay isang walang kapantay na bayani. Ang maging sinumpaang magkakapatid sa dalawang taong ito ay isang malaking pagpapala para kay Huang Feng. Mabuti yun. Masayang sinabi ni Duan Yu, ilang taon ka na ngayong taon? 25, sabi ni Huang Feng. Matanda sa akin ng 4 na taon. Sabi ni Duan Yu, pagkatapos ay nanginginig na tumayo at lumuhad muli, na nagsasabing, pakiusap tanggapin ang pana ng nakababatang kapatid na ito. Lumuhad din si Huang Feng at yumuko kay Duan Yu. Naging sworn brothers ang dalawa. Bagamat walang seremonya at napakasimple ng proseso, kapwa nila kinilala ang isa't isa bilang mabuting kapatid sa kanilang mga puso. Ngayon, may isa pa silang sinumpaang kapatid, kaya natural na masaya sila. Kaya naman, uminom sila ng maraming alak. Sa huli, pareho silang lasing. Hindi man lang alam ni Huang Feng kung paano siya naakyat sa kama. Nang magising si Huang Feng, kinaumagahan, naramdaman niya na talagang masakit ang kanyang ulo. Bagamat hindi mataas ang alcohol content nitong oras at espasyo, kagabi, pareho silang nakainom ni Duan Yu. Sa makatuwid, siya ay talagang lasing. Kaninang umaga, hindi may iwasang sumakit ang ulo niya.
ay nalalayan ni Huang Feng ang kanyang sarili at nakitang nasa kama na siya sa silid. Sa kwarto, may dalawang tao, dalawang babae na halos magkamukha. Sa kanilang mga kamay ay tubig at damit. Huang Feng hulaan na ang dalawang ito ay dapat na ang kambal sa Vulture Spirit Palace, Mi Jian at Zhu Jian. Nakita niya ang isa sa kanila kahapon. Master, gising ka na. Nang makitang gustong sumama ni Huang Feng, sinabi ng isa sa kanila kay Huang Feng. Tumango si Huang Feng at sinabi sa dalawa, huwag mo akong tawaging master, tawagin mo akong young master. Oo, young master, sabay na sabi ng dalawa. Ang kanilang mga boses at tono ay eksaktong pareho. Bilang karagdagan, mayroon silang parehong hitsura. Kung hindi dahil sa pagkakaiba ng pananamit, hindi talaga sila makikilala ni Huang Feng. Sa oras na ito, napagtanto ni Huang Feng na hinubad ang kanyang mga damit. Bahagyang nahiya ang mukha niya, nahubad niyong dalawa ang damit ko. Yes, young master, sabi ng dalawa. Mas naging awkward ang ekspresyon ni Huang Feng. Bagamat hindi siya isang monghe tulad ni Xu Zhu, ito ang unang pagkakataon na hinayaan ni Huang Feng ang mga hindi pamilyar na babae na maglingkod sa kanya. Sa kabutihang palad, ang kakayahan ni Huang Feng na tanggapin ang mga bagay ay mas malakas. Siyempre, masasabi rin na mas makapal ang mukha niya. Gayunpaman, hindi masyadong inisip ito ni Huang Feng. Hindi pa niya kilala kung sino ang babae niya, kaya wala siyang masyadong oras para isipin iyon. Pagkatapos noon, sa ilalim ng pangangalaga ni Mi Jian at Zhu Jian, sinuot ni Huang Feng ang kanyang mga damit. Mula sa dalawa, nalaman niyang umalis si Duan Yu at inimbitahan siya sa Central Plains. Nang lumabas siya ng kwarto, nalaman ni Huang Feng na hindi kambal sina Mi Jian at Zhu Jian, kundi quadruplets. Mayroon din silang dalawang kapatid na babae na nagngangalang Lan Jian at Zhu Jian. Magkasama sila Mei, Lan, Zhu, at Zhu. Silang apat ay mga ulila na inampun ni Tianshan Mountain Elder at lumaki sa Vulture Spirit Palace. Nagulat din si Huang Feng. Ito ay mga quadruplet, at sila ay napakagandang quadruplet. Ang ganitong mga quadruplet ay bihira sa Earth. Sa pagtingin sa kanila, si Huang Feng ay nabighani. Pagkatapos, dinala ni Mi Jian at Zhu Jian si Huang Feng sa stone room sa likod na bulwagan ng Vulture Spirit Palace. Mayroong daan-daang mga scroll sa dingding na bato, na lahat ay nauugnay sa martial arts ng Vulture Spirit Palace. Si Huang Feng ay napaka-curious tungkol sa stone room sa mahabang panahon. Bago ang transmission, alam niya na ang stone room ay naglalaman ng nangungunang martial arts ng Carefree Sect. Hindi lamang mayroon itong Life and Death Talisman, ngunit mayroon din itong Tianshan Breakang Palm Hand, ang Tianshan Sixiang Palm, at maging ang Minor Faceless Method. Sa katunayan, si Huang Feng ay mayroon ng panloob na lakas ng Minor Faceless Method sa kanyang katawan. Ito ay sapilitang ibinigay sa kanya ni Wu Yazi, at ang bahagi nito ay ibinigay sa kanya ni Li Keshoy. Gayunpaman, hindi kailanman natutunan ni Huang Feng ang Minor Faceless Method, kaya hindi niya alam kung paano ito gamitin. Sa stone wall ng Vulture Spirit Palace, mayroong isang pagpapakilala sa Minor Faceless Method. Doon din lubusang naunawaan ni Xu Zhu at pinagkadalubhasaan ang Minor Faceless Method. Pagdating nila sa harap ng stone room, pumasok si Huang Feng mag-isa, naiwan sina Mi Jian at Zhu Jian sa labas. Hindi naman sa natatakot siyang malaman nila ito ng palihim, ngunit para ito sa kanilang ikabubuti. Kahit na ang martial arts sa pader na bato ay katangi-tangi, kung walang sapat na lakas sa loob, ang pag-aaral nito ay magiging masama lamang at hindi mabuti. Sa makatuwid, si Huang Feng sa wakas ay pumasok na mag-isa. Pagkatapos, nakakita si Huang Feng ng libu-libong mga scroll sa dingding na bato, ngunit ang ilan ay hindi kumpleto. Itinala ng mga scroll na ito ang ilan sa mga martial arts ng Carefree Sect. Natutunan na ni Huang Feng ang ilan sa kanila noon, at ang ilan sa kanila ay hindi pa niya natutunan. Sinubukan ni Huang Feng na sundan ang ruta sa mga scroll. Tamang-tama, naramdaman niya na ang kanyang buong katawan ay puno ng espiritu at lakas sa loob. Natagpuan din ni Huang Feng ang lugar kung saan naroon ang Minor Faceless Method at maingat na isinagawa ito. Sa susunod na buwan o higit pa, ginugol ni Huang Feng ang halos lahat ng oras niya sa Stonewall, nagsasanay ng martial arts sa Stonewall. Bagamat mahusay ang kakayahan ni Huang Feng, napakaraming martial arts ang naitala dito.
at karamihan sa mga ito ay malalim na martial arts. Sa makatuwid, inabot siya ng 1 buwan upang maisigawa ang martial arts na ito hanggang sa beginner level. Para sa malalim na pagsasanay, si Huang Feng ay kailangang magsanay ng mag-isa. Sa oras na ito, si Huang Feng ang tanging tao sa buong Misty Peak. Naisip ni Huang Feng na walang magawa sa Misty Peak, kaya binalak niyang umalis at pumunta sa palasyo ng kanlurang Xia upang makita kung mahahanap niya ang kanyang babae. Kabanata 1365, Young Master, aalis ka na ba? May nagawa ba kaming mali na ikinagalit mo, Young Master? Panipi, nang marinig na ni Huang Feng na umalis, si Lola Yu, pati na sina Mei, Lan, Zhu, at Ju, na nagpakita sa harap ni Tong Lao, lahat ay lumuhod sa harap ni Huang Feng at yumuko para humingi ng tawad. Bumangon ka dali, wala namang kinalaman sa'yo ang pag-alis ko. Sinabi ni Huang Feng, ang pangunahing bagay ay wala akong gagawin dito. At saka, inimbitahan ako ng pangatlong kapatid ko sa Central Plains, kaya gusto kong lumabas. Ang sinabi ni Huang Feng ay hindi ganap na kasinungalingan. Sa pagkakataong ito, bumaba siya ng bundok sa 2 dahilan. Una, gusto niyang pumunta sa Imperial Palace ng West Xia para hanapin ang babaeng hindi niya alam ang pangalan. Pangalawa, gusto niyang pumunta sa Central Plains para tingnan. Iyon ang pinakabuhay na lugar. Alam ni Huang Feng na magkakaroon ng malaking labanan sa Shaolin Temple. Masasabing lahat ng mga Panginoon sa mundo ay magtitipon doon. Tiyak na ayaw palampasin ni Huang Feng ang engranding kaganapang ito. Nang marinig ang paliwanag ni Huang Feng, lahat sila ay nakahinga ng maluwag. Alam din nila na ang ugali ni Huang Feng ay iba sa ugali ni Tong Lao. Si Tong Lao ay karaniwang hindi bumaba ng bundok at nagsanay ng martial arts. Mas gusto niyang pumunta sa silid na bato sa likod ng bundok at manatili doon ng 1 buwan. Si Huang Feng ay halatang hindi masyadong nahuhumaling sa martial arts. Bagamat mahilig din siyang magsanay ng martial arts, halatang hindi niya isusuko ang lahat alang-alang sa pagsasanay ng martial arts. Young Master, hayaan mong sundan kanila Mei, Lan, Zhu, at Ju para mapangalagaan mo ang isa't isa habang nasa daan. Sabi ni Lola Yu, sa buong Vulture Palace, napakataas pa rin ng prestihiyo ni Lola Yu. Maliban kay Huang Feng, siya ang pinakanakatatanda dito, at ang kanyang mga salita ang pinakamabisa. Siyempre, hindi siya kailanman nagpakita ng mapagmataas na ugali sa harap ni Huang Feng. Siya ay palaging magalang kay Huang Feng. Hindi kalabisan na sabihing sinunod niya ang kanyang mga salita. Noong una, gustong tanggihan ni Huang Feng ang mungkahi ni Lola Yu. Pakiramdam niya ay mas convenient para sa kanya ang mag-isa niyang maglakbay. Kung nakatagpo siya ng panganib, magiging madali para sa kanya na tumakas ng mag-isa. Gayunpaman, marahil ay naiintindihan nila ang intensyon ni Huang Feng. Agad namang lumuhod muli sina Mei, Lan, Zhu, at Ju at sinabing, Young Master, pakisamahan mo kami. Hayaan mong kami na ang bahala sa iyo. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabing, okay. Dapat sabihin na sina Mei, Lan, Zhu, at Ju ay napakahusay sa pag-aalaga ng mga tao. Sa loob ng mahigit 1 buwan sa Vulture Palace, nasiyahan si Huang Feng sa pakiramdam na inaalagaan siya ng mga babaeng ito. Sa totoo lang, may isa pang dahilan kung bakit pinili ni Huang Feng na umalis dito. Iyon ay, dumating siya sa space-time na ito para sa isang layunin, hindi lamang upang maglaro. Ang pananatili sa Vulture Palace ay talagang komportable. May mga taong naglilingkod sa kanya araw-araw. Isa pa, may mga babaeng nakapaligid sa kanya. Ang 9 Heavens at 9 Divisions ng Vulture Palace ay pawang mga babae. Bukod dito, lahat sila ay maingat na pinili ni Tianshan Tong Lao. Wala sa kanila ang pangit. Kung iisipin, napapaligiran ng libu-libong magagandang babae araw-araw, at mukhang kaya nilang kunin ang anumang gusto niya, kahit si Huang Feng ay natukso. Sa makatuwid, gustong umalis ni Huang Feng. Natatakot siya na kapag nagtagal siya rito ay hindi na niya gustong umalis. Nang makitang pumayag si Huang Feng na isama sila, tuwang-tuwa sina Mei, Lan, Zhu, at Ju. Walang masyadong lungkot sa kanilang mga mukha. Si Huang Feng, sa kabilang banda, ay nagbilin kay Lola Yu bago siya umalis. Habang malayo siya sa Spiritual Vulture Palace, si Lola Yu ang mamamahala sa lahat ng bagay sa palasyo. Hindi lamang siya ang mamamahala sa paglilinang ng iba pang mga katulong ng palasyo,
ngunit siya rin ang mamamahala sa pakikipag-ugnayan sa mga mula sa 36 na kuweba at 72 isla. Mula nang alisin ni Huang Feng ang Life and Death Talisman sa kanilang katawan, ang mga taong ito ay handang magpasakop kay Huang Feng at maging mga subordinate ng Vulture Palace. Natural na hindi pakakawalan ni Huang Feng ang mga puwersang ito. Dapat malaman na ang bawat kuweba at isla ng mga taong ito ay isang puwersa. Kapag pinagsama, ang kanilang lakas ay hindi maaaring maliitin. Pati si Merong Fu ay natukso. Gayunpaman, hindi hiniling ni Huang Feng sa kanila na gumawa ng iba pa. Nakiusap lamang siya sa mga ito na makipagtulungan sa kanya sa pagnenegosyo. Dumating si Huang Feng sa space-time na ito para kumita ng pera. Sa tulong ng mga puwersang ito, ang bilis ni Huang Feng na kumita ng pera ay mas mabilis pa kaysa sa ibang mga space. Sa katunayan, hindi naintindihan ng mga taong ito ang intensyon ni Huang Feng. Naisip nila na gumagamit si Huang Feng ng ibang paraan para magbigay-pugay sa kanila. Gayunpaman, hindi sila nagreklamo. Kung ikukumpara sa Tian Shantung Lao, mas magaling si Huang Feng. Dati, kailangan din nilang magbigay-pugay sa Tian Shantung Lao ng walang kaunting dignidad. Ngayon na si Huang Feng na, pakiramdam nila ay nasa langit sila. Kaya naman, nagkusa silang ibigay ang karamihan ng perang kinita nila sa pagnenegosyo kay Huang Feng. Ibinigay nila ito ng maluwag sa loob. Sa makatuwid, sa loob ng higit sa isang buwan, si Huang Feng ay kumita na ng maraming pera. Noong kinuha ni Huang Feng ang Spiritual Vulture Palace, sinabi sa kanya ni Lola Yu na ang Spiritual Vulture Palace ay mayroon ding mga subordinate na kumikita ng pera. Sa katunayan, medyo marami sila. Dati, lahat sila ay kontrolado sa likod ng mga eksena, at bawat taon, ang mga taong iyon ay nag-aabot ng pera na kanilang kinita. Ang balitang ito ay nagpasaya kay Huang Feng. Nalaman niya na ang Vulture Palace na ibinigay sa kanya ng Tian Shantung Lao ay talagang isang kayamanan. Hindi lamang ito nagkaroon ng iba't ibang martial arts, ngunit mayroon din itong maraming negosyong kumikita. Ito ay isang malaking puwersa. Ito ay sadyang napakalakas. Sa kabutihang palad, ang Tian Shantung Lao ay hindi nais na mangibabaw sa martial arts world. Kung hindi, ang mga sekta sa Central Plains ay magdusa. Kabisado na ni Huang Feng ang formula sa paggawa ng alak at sinabi ito kay Lola Yu. May hiniling din siyang magtimpla nito. Kasabay nito, ang mga tao sa 36 na kuweba at 72 isla ay nagtitimpla rin ng alak. Ito ang unang kooperasyon sa pagitan nila ni Huang Feng. Siyempre, marami pang susunod. Sa makatuwid, napakahalaga pa rin ng gawain ni Lola Yu. Gayunpaman, dahil si Lola Yu ay pinili ng Tian Shantung Lao at karaniwang namamahala sa mga gawain ng Vulture Palace, natural siyang may kakayahan. Sa makatuwid, hindi na kailangang mag-alala si Huang Feng tungkol sa kanya. Matapos ipaliwanag ang bagay, kinuha ni Huang Feng ang 4 na alilang babae at umalis. Upang maiwasan ang hindi kinakailangang gulo, pinabihis ni Huang Feng ang mga alilang babae bilang mga lalaki. Napakaganda ng 4 na alilang ito. Magbihis man sila ng lalaki, mapuputi pa rin ang mukha at pink ang mukha. Naisip niya na kung makita sila ng mga binibini ng malalaking pamilya, sila ay labis na magagalaw. Pagkatapos umalis sa Vulture Palace, orihinal na gusto ni Huang Feng na dumiretso sa imperial na palasyo ng West Xia. Gayunpaman, sa daan, hindi sinasadyang nakarinig siya ng isang balita. Ang balitang ito ay aksidenteng narinig ni Mei Jian sa inn. Ano, sinabi mo na maraming tao ang pupunta sa Shaolin? Tanong ni Huang Feng kay Mei Jian. Oo, young master. Sinabi ni Mei Jian, nabalitaan ko na ang Beggar Gang ay nagpadala ng mga imbitasyon upang hamanin ang posisyon ng Shaolin Temple. Inimbitahan nila ang mga bayani ng mundo na maging saksi. Sa tingin ko ay pupunta rin ang ikatlong kapatid ni young master. Bago bumaba ng bundok, sinabi ni Huang Feng na isa sa kanyang layunin ay makilala si Duan Yu at makilala si Qiao Feng. Sa makatuwid, nang marinig ni Mei Jian ang balita, sinabi niya kay Huang Feng. Kabanata 1366. Siyempre, alam ni Huang Feng ang tungkol sa grand meeting na ito ng Shaolin Temple. Isa sa mga layunin niya sa pagbaba ng bundok sa pagkakataong ito ay pumunta sa pinangyarihan ng grand meeting. Kung tutuusin, hindi naging madali ang mang-alap ng napakaraming bayani sa mundo ng sabay-sabay.
Gayunpaman, una niyang gustong pumunta sa palasyo ng West Xia, at pagkatapos ay pumunta sa Shaolin Temple. Ngayon ay tila ang engranding pulong na ito ay magsisimula ng mas maaga kaysa sa inaakala niya. Ibahin natin ang ruta natin sa Shaolin Temple. Nag-isip sandali si Huang Feng at sinabi, "Oo, young master." Ang apat na babae ay natural na walang pagtutol sa utos ni Huang Feng. Sa makatuwid, ang 5 sa kanila ay nagbago ng kanilang ruta sa Shaolin Temple. This time, generous talaga ang Beggar Gang. Nag-imbita sila ng maraming tao. Tila determinado silang manalo sa posisyon ng Wulan Alliance. Gayunpaman, alam ni Huang Feng na si Yu Tanji at ang Beggar Gang ay nakatadhana na maging isang biro. Ang kaunting Z ay sapat na para sumuko si Yu Tanji ng walang laban. Habang papalapit sila sa Shaolin Temple, mas maraming taong Wulan ang kanilang nakilala. Ito ang unang pagkakataon na nakita ni Huang Feng ang napakaraming taong Wulan. Ang pinakamaraming nakita niya noon ay noong internal strife sa Vulture Palace. Gayunpaman, kumpara dito, ito ay wala. Young Master, napakasigla nito. Napatingin si Mei Jian sa mga taong nakapaligid sa kanya na sumusugod sa parehong direksyon at nakangiting sabi. Bagaman ang 4 na magkakapatid na sina Mei, Lan, Zhu, at Ju, ay napaka-experience sa pagharap sa mga bagay-bagay at pag-aalaga ng mabuti sa mga tao, sila ay 20 taong gulang pa lamang. Mga dalaga pa sila noon. Sa edad na ito, nasa kolehiyo pa sila sa mundo. Bilang karagdagan, sila ay nananatili sa Vulture Palace at bihirang bumaba ng bundok. Kaya naman, ito ang unang pagkakataon na nakakita sila ng ganito kasiglang eksena. Matagal na silang nakikipag-ugnayan kay Huang Feng. Si Huang Feng ay hindi kailanman naglagay sa ere ng isang palace master sa harap nila. Sa makatuwid, ang 4 na babae ay naging mas bukas sa harap ni Huang Feng. Kung nakilala nila si Tong Lao ng Tianshan noon, hindi sila maglalakas loob na magsalita ng ganito. Kapag pumunta tayo sa Shaolin Temple, mas magiging masigla. Nakangiting sabi ni Huang Feng. Alam niya na ito ay isang engranding kaganapan para sa buong Heavenly Dragon World. Halos lahat ng mga eksperto na maaaring dumating ay dumating. Maging si Merong Fu at ang ama ni Qiao Feng ay nagpakita. Maging ang malaking boss ng Heavenly Dragon World, ang Sweeping Monk, ay gumawa ng nakakagulat na hitsura. Sa makatuwid, ayaw palampasin ni Huang Feng ang grand event na ito. Tungkol naman sa Western Xia, natural na hindi nakakalimutan ni Huang Feng ang tungkol dito. Gayunpaman, kalahating taon pa lang siya sa space-time na ito, kaya kalahating taon pa ang natitira. Naniniwala si Huang Feng na mahahanap niya ito. Young Master, may mga nag-aaway sa harap. Sa oras na ito, ang lahat ay nakarating na sa paanan ng Shaolin Temple. Maraming tao sa paligid. Pumunta si Zhu Jian upang tingnan at iniulat kay Huang Feng. Ang isa sa kanila ay si Merong Fu, na umakyat sa bundok noon, at ang isa ay si Ding Changqiu. Si Zhu Jian ay hindi estranghero sa 2 taong ito. Isang buwan lang ang nakalipas, pumunta si Merong Fu sa Vulture Spirit Palace kasama ang mga tao mula sa 36 Caves at 72 Islands para manggulo. Kung hindi dahil sa pagiging mahinahon ni Huang Feng, ang mga disipulo ng Vulture Spirit Palace ay nagtutulungan sana upang manatili siya rito. Para naman kay Ding Changqiu, pamilyar din sa kanya si Zhu Jian. Si Ding Changqiu ay isang disipulo ni Wu Yazi, at miyembro din ng Xiaoyao faction. Sa katunayan, siya ay nasa parehong paksayon ng Condor Palace. Bagamat hindi siya pinatay ng Tianshan Mountain na si Tong Lao, hindi naging maganda ang kanilang relasyon. Nakapunta na noon si Ding Changqiu sa Condor Palace, kaya nakita na siya ni Zhu Jian noon. Kaya sila, "Tara at tingnan natin," sabi ni Huang Feng. Alam niya na ang huling labanan ng Shaolin ay nasa paanan ng Shaolin Temple, ngunit walang mga tao mula sa Shaolin Temple na lumahok sa labanan. Si Shu Zhu ay hindi dapat magkaroon ng malalim na martial arts sa oras na ito. Hindi ko alam kung si Jiu Mazi ay nagpunta upang gumawa ng gulo. Kung mayroon siya, paano siya nakipaglaban sa Shaolin Temple kung wala si Shu Zhu? Nag-isip si Huang Feng habang naglalakad siya pasulong. Ipinakita ni Shu Zhu ang kanyang martial arts sa harap ng mga monghe ng Shaolin Temple sa unang pagkakataon dahil sa provocation ni Jiu Mazi. Gayunpaman, ang pakikipagsapalaran na dapat ay kay Shu Zhu ay nakuha ni Huang Feng.
Sa oras na ito, si Shuzu ay isang ordinaryong monghe lamang. Natural, walang paraan para ipakita niya ang kanyang martial arts sa harap ng karamihan. Hindi niya alam kung paano hinarap ng Shaolin Temple si Jiu Mazi. Pumasok si Huang Feng sa karamihan kasama ang mga babae. Sigurado, nakita niya sina Merong Fu at Ding Changqiu na nag-aaway. Labis na balisa ang magkabilang panig. Si Merong Fu ay mapagmataas, ngunit mayroon siyang ilang mga kasanayan. Sa pakikipaglaban kay Ding Changqiu, mahina siyang nang ibabaw. Gayunpaman, nagawa ni Ding Changqiu na lumipat ng walang hadlang sa mundo ng martial arts sa loob ng maraming taon. Hindi naging madali para kay Wu Yazi na patayin siya. Siyempre, mayroon siyang ilang mga kasanayan, lalo na ang kanyang husay sa paggamit ng lason. Imposibleng bantayan ito. Masasabing puno ng lason ang kanyang katawan. Hanggat ang isa ay humipo ng kaunting lason, hindi nila malalaman kung paano sila namatay. Parami ng parami ang bumaba mula sa Shaolin Temple. Nakita ni Huang Feng ang apat na kontrabida, sina Shuzu, at Jiu Mazi, ngunit hindi niya alam kung nakipaglaban si Jiu Mazi sa mga tao ng Shaolin Temple. Talagang romantiko si Duan Yu. Pagkababa, nakita niya si Wang Yuyan at hindi siya makalakad. Malapit siyang tumayo sa tabi ni Wang Yuyan. Gayunpaman, maganda ang kanyang paningin. Nakita rin niya si Huang Feng sa karamihan, ngunit ang kanyang isip ay kay Wang Yuyan. Ngumiti lang siya kay Huang Feng at ayaw lumapit. Walang pakialam si Huang Feng. Hinangaan niya ang infatuation ni Duan Yu. Gaano siya kakapal ang balat. Si Huang Feng ay nakaramdam ng hiya sa kanyang sarili. Ding Changqiu ng Xingqiu sect, nandito ka ba para pukawin ang Shaolin Temple? Mga bayani, mangyaring maging isang manunood. Tingnan natin kung paano haharapin ng Shaolin Temple ang malalakas na kalaban na nagmumula sa kanluran. Sa oras na ito, malakas na sinabi ng nangungunang monghe. Dahil sa kanyang mga salita, pansamantalang tumigil ang labanan sa pagitan ni Ding Changqiu at Merong Fu. Tumingin si Huang Feng sa nangungunang monghe. Pakiramdam niya ay mayroon din siyang malakas na puwersa sa loob. Bukod dito, may habag sa mukha niya. Mukha siyang naliwanag ang monghe. Huang Feng hulaan na ang taong ito ay dapat na ang abot ng Shaolin Temple. Siya rin ang pinuno ng pag-atake sa mga magulang ni Qiao Feng. Kasabay nito, siya rin ang ama ni Shuzu. Narito ang ama ni Shuzu, ngunit hindi ko alam kung alin si Shuzu. Tiningnan ni Huang Feng ang grupo ng mga monghe ng Shaolin Temple. Gusto niyang hanapin si Shuzu. Pagkatapos ng lahat, si Huang Feng ay nakakuha ng maraming bagay na dapat ay pag-aari ni Shuzu pagkatapos niyang dumating sa space-time na ito. Sa makatuwid, si Huang Feng ay labis na interesado kay Shuzu. At the same time, medyo na-guilty siya. Naisip niya na kung may pagkakataon, mas mabuting bayaran si Shuzu. Gayunpaman, maraming monghe, at hindi pa nakita ni Huang Feng si Shuzu. Sa makatuwid, walang paraan para malaman niya kung nasaan si Shuzu. Gayunpaman, hindi nagmamadali si Huang Feng. Bagamat hindi si Shuzu ang pangunahing tauhan ngayon, ang pagtitipon ngayon ay may kinalaman pa rin sa kanya. Siguradong magpapakita siya. Kabanata 1367. Bagamat natatakot si Ding Changqiu sa kapangyarihan ng Shaolin Temple, napakaraming bayani ang naruroon. Sa oras na ito, kung siya ay sumuko, ito ay magiging isang malaking dagok sa reputasyon ng Xingqiu sect. Talagang hindi ito magandang bagay para sa kanya ng personal. Kaya naman, mahinang sinabi ni Ding Changqiu, sinasabi ng Shaolin Temple na siya ang pinuno ng Central Plains, ngunit sa aking palagay, hindi ito dapat banggitin. Oo, hindi ito nagkakahalaga ng pagbanggit. Tanging Xingqiu sect ang pinakamalakas. Sunod-sunod na tumunog ang mga alipores ni Ding Changqiu. Medyo pangit ang mukha ng abot ng Shaolin Temple. Bagamat nakita na niya ang mundo ng mga mortal, hindi siya komportable nang sabihin iyon ni Ding Changqiu tungkol sa Shaolin Temple sa harap ng napakaraming martial artist. Sa oras na ito, ang tunog ng mga hooves ng kabayo ay nagmula sa malayo. Napatingin ang lahat at nakitang dumating na ang organizer ng event na ito, ang Beggar Sect. Tumingin din si Huang Feng sa mga taong sumugod. Ang pinuno ay isang babae. Bagamat nandoon pa rin ang mga mata niya ay hangkag. Siya si Azi, na dati niyang nakilala. Ang kanyang mga mata ay talagang nabulag ni Ding Changqiu. Sa tabi ni Zi ay may lalaking nakamaskara. Siya ay dapat ang infatuated Yutanji. Nararamdaman ni
Huangfeng ang masaganang puwersang panloob na dumadaloy sa katawan ni Yu Tanji. Talagang naabot mo na Tanji ang rurok ng first class. Napaisip si Huangfeng sa kanyang sarili. Ikaw Tanji ay may talento sa pagsasanay ng martial arts. Bukod dito, hindi masama ang kanyang kapalaran. Bagamat hindi siya kasing langit na tulad ni Shu Zu at Duan Yu, tiyak na hindi siya masama. Sa tulong ng muscle bone strengthening scripture at ng Eye Cicada, naging first-class master siya mula sa isang third-rate na rookie. Bukod dito, naging grandmaster siya ng Beggar Gang, kahit na ang grandmaster na ito ay tila isang papel. Naranasan na ni Huangfeng ang makamandag na dila ni Z. Na-provoke niya si Ding Changqiu sa tulong ni Yu Tanji. Gayunpaman, medyo mas mababa pa rin si Yu Tanji kay Ding Changqiu. Sa makatuwid, hindi nagtagal at na-control na ni Ding Changqiu si Z. Kinokontrol ni Ding Changqiu si Z, nakatumbas ng pagkontrol sa buhay ni Yu Tanji. Agad namang lumuhad si Tanji. Wala na siyang pakialam sa pagkakakilanlan niya bilang pinuno ng gang ng pulubi at sa katotohanang maraming bayani sa paligid niya. Hiniling ni Ding Changqiu kay Yu Tanji na sambahin siya bilang kanyang Panginoon. Ikaw Tanji ay yumuko sa kanya ng walang pag-aalinlangan. Gayunpaman, dahil sa pag-uugali ni Yu Tanji, napakapangit ng mukha ng Pulubi Clan. Maraming mga elder at mga disipulo ang may maraming opinyon tungkol kay Yu Tanji. Ang kanilang Beggar Clan ang numero 1 angkan sa mundo. Ngayon, ang kanilang pinuno ay talagang sumasamba sa isang kontrabida tulad ni Ding Changqiu bilang kanyang Panginoon. Isa itong kahihiyan sa buong angkan ng Pulubi. Gayunpaman, walang pakialam si Yu Tanji sa mga komento ng mga miyembro ng Beggar Gang. Papatayin niya ang sinumang hindi sumasang-ayon sa kanya. Basta ayos lang si Z, hindi importante yung iba. Gayunpaman, hindi pinabayaan ni Ding Changqiu sina Z at Yu Tanji ng ganoon kadali. Sa halip, sinabi niya kay Yu Tanji, pumunta ka at patayin kaagad ang abot ng Shaolin Temple. Ngunit, Master, wala akong awayan sa abot ng Shaolin Temple. Halatang nag-aalangan si Tanji. What's wrong? Ayaw mong makinig sa master mo. Sabi ni Ding Changqiu habang kinokontrol niya ang kamay ni Z. Biglang naramdaman ni Z na hirap huminga. Hindi, Master, huwag mong sasaktan si Z. Papatayin ko ang abot ngayon. Nang makitang nasa panganib si Z, walang pakialam si Yu Tanji. Walang awayan sa pagitan nila. Para sa kanya, si Z ang pinakamahalaga. Pumunta si Yu Tanji sa harap ng abot at sinabing, Abot Zuan Si ng Shaolin Temple, makinig ka. Shaolin Temple ang pinuno ng martial arts sects, at ang Beggar Gang ang numero 1 angkan sa mundo. Ngayon, tayo ang magpapasya kung sino ang mas magaling. Ang mananalo ay magiging pinuno ng Wulan Alliance, at ang matatalo ay susunod sa utos ng Wulan Alliance. Sa katunayan, pumunta si Yu Tanji dito ngayon upang hamunin ang Shaolin Temple at makipagkompetensya para sa posisyon ng pinuno ng Wulan Alliance. Kaya lang hindi niya naisip na patayin ang abot noon. Ngayon, may isa pang dapat gawin. Ang Beggar Gang at Shaolin Temple ay naging magkaibigan sa loob ng daan-daang taon, at hindi pa namin sinasaktan ang isa't isa. Nagtataka ako kung bakit dumating si Gang Leader Zhuang para pukawin tayo ngayon. Nandito ang lahat ng mga bayani ngayon. Tayo ang magpapasya kung sino ang tama at kung sino ang mali. Sinabi ng abot ng Shaolin Temple kay Yu Tanji. Ginagamit na ngayon ni Yu Tanji ang pangalang Zhuang Joxian. Unti-unting lumakas ang usapan sa kanilang paligid. Tama ang abot. Ito rin ang naging pagdududa ng lahat. Walang awayan sa pagitan ng Shaolin Temple at ng Beggar Gang. Ngayon, bigla nilang inatake ang Shaolin Temple. Ito ay medyo nakakalito. Tumingin si Abot Zuan Si sa paligid at saka muling sinabi kay Yu Tanji, bukod dito, ang pinuno ng gang na si Zhuang ay disipulo na ngayon ni Mr. Ding. Natural, ikaw ay isang disipulo ng Xingqiu Sect. Ang Xingqiu Sect ay isang sekta sa Western Region, hindi isang kasama ng Great Song. Wala itong kinalaman sa Xingqiu Sect, pumili ng pinuno ng Wulan Alliance. Wala itong kinalaman sa iyo, isang disipulo ng Xingqiu Sect. Oo, tama ang abot ng Shaolin Temple. Sa oras na ito, sinabi ng ama ni Duan Yu, si Duan Zhengchan, ang prinsipe ng South Zenan ng Dali Kingdom. Nang sabihin ito ni Duan Zhengchan, mas lumakas ang mga boses sa ibaba. Naramdaman din nila na makatwiran ang sinabi ng abot.
Ang halalan ng pinuno ng Wulan Alliance ay isang usapin ng martial arts world sa Central Plains. Ano ang kinalaman nito sa isang sekta sa kanlurang rehiyon? Ikaw Tanji biglang nagpanik. Hindi siya masyadong mature na tao. Karaniwan niyang sinusunod ang mga utos ni na Azzi at Quan Guanqing. Isa lang siyang puppet. Siyempre, hindi niya naisip na maging pinuno. Kaya naman, nang siya ay kinubkob ng napakaraming tao, bigla siyang nawalan ng katinuan. Cut the crap. Kung gusto mong lumaban, lumaban tayo. Alam mo Tanji na hindi siya maaaring manalo laban sa Abbot, kaya maaari lamang siyang gumamit ng sophistry. Sinabi ng Abbot sa mga bayani sa paligid niya, mga bayani, mangyaring sumaksi. Ang Shaolin Temple ay hindi gustong makipag-away sa beggar gang. Gayunpaman, ang pinuno ng gang na si Zuang ay napaka-agresibo kaya wala akong pagpipilian. Pagkatapos, hayaan mo akong maranasan ang 18 dragon subduong palms at dog beating stick ng beggar gang. Nang marinig ni Yutanji ang mga salita ng Abbot, hindi niya namamalayan na napaatras siya. Ito ay dahil hindi niya alam ang dalawang kakaibang kasanayang ito ng beggar gang. Bukod sa muscle bone strengthening scripture, kung fu ng Xingqiu sect lang ang alam niya. Tungkol naman sa dog beating stick skill na alam ng bawat gang leader, hindi pa niya ito natutunan. Katulad nito, hindi pa niya nakita ang 18 dragon subduong palms na gamulat sa mundo ng martial arts. Mahal kong disipulo, gamitin mo ang kung fu ng Xingqiu sect ko para patayin ang matandang kalbong asno na iyon. Ang kung fu ng Xingqiu sect ko ay mas mahusay kaysa sa kalokohang iyon *T kung fu ng Pulubi sect. Malakas na sabi ni Ding Changqiu kay Yutanji. Huminahon si Yutanji at handa nang gamitin ang kung fu ng Xingqiu sect para makipaglaban sa Abbot. Sino ang nagsabi na ang kung fu ng Xingqiu sect ay mas mahusay kaysa sa kung fu ng beggar gang? Sa oras na ito, isang malalim na boses ang narinig. Nagulat ang lahat. Napalingon sila at nakita ang isang grupo ng mga tao mula sa malayo. Kahit na malayo pa sila, malinaw na naililipat ang boses sa pandinig ng lahat. Kabanata 1368, si Qiao Feng. Nandito si Qiao Feng. Bumalik na si gang leader Qiao. Ang galing. Nagbalik na si gang leader Qiao. Si Xiao Feng, yung Kitan paparazzi. Nang dahan daw ang lumapit ang grupong iyon, kitang-kita ng lahat ng naruroon kung sino sila. Sa mga 12-12 ng sakay, ang nangunguna sa kanila ay si Qiao Feng, na nawala sa loob ng ilang panahon. Ang bawat isa ay may iba't ibang iniisip tungkol kay Qiao Feng, lalo na ang mga tao ng beggar gang. Tuwang-tuwa sila na itinaboy nila si Qiao Feng. Gayunpaman, ang beggar gang ay palaging nasa panloob na alitan sa loob ng ilang sandali. Ngayon, may bagong gang leader na nakamaskara. Sa katunayan, hindi sila masyadong kumbinsido sa bagong gang leader na ito. Gayunpaman, ang kanyang martial arts ay nakahihigit, at siya ay nagkaroon ng tulong ni Quan Guanqing. Gustuhin man nilang tumutol ay wala namang silbi. At sa pagkakataong ito, ipinahiya ng bagong gang leader, si Zuang Jux Ian, ang beggar gang sa harap ng lahat ng mga bayani sa mundo. Lumuhad siya kay Ding Changqiu at sinamba ang magnanakaw na ito bilang kanyang guro. Wala siyang pakialam sa kanyang reputasyon. Dapat malaman na ang beggar gang ang numero 1 gang sa mundo. Paano nila matatanggap na ang kanilang gang leader ay sumamba sa isang sect leader mula sa Western Region bilang kanyang guro? Kaya naman, maraming tao ang nakaligtaan ng panahong nariyan pa si Qiao Feng. Sa oras na iyon, si Qiao Feng ay matuwid at mapagbigay. Ang beggar gang ay nagkaroon din ng mataas na reputasyon sa Wulan. Paano na kaya ngayon, pinagtatawanan ng mga bayani sa mundo? Maraming tao ang nakonsensya at nagsisisi na itinaboy nila si Qiao Feng. Tumingin din si Huang Feng sa bagong dating. Matangkad at matipuno ang taong iyon, may heroic aura at gwapong mukha. Siya ay isang tunay na bayani. Ito si Qiao Feng. Influential talaga siya. Tumingin si Huang Feng kay Qiao Feng at inisip ang sarili. Pakiramdam niya ay nakita niya ang kanyang idolo. Noong nakaraan, nakita ni Huang Feng ang maraming master sa mundo. Masasabing maliban sa mga nagtatago sa Shaolin Temple, nakita na niya ang lahat ng mga master. Gayunpaman, hindi niya nakita ang isang mahusay na bayani tulad ni Qiao Feng. Si Huang Feng ay nakaramdam ng labis na panghihinayang. Pero ngayon, sa wakas ay nakita na niya ito ng sarili niyang mga mata, at medyo natuwa siya.
Maraming tao ang naruroon ay ang mga kalaban ni Qiao Feng nang makipaglaban siya sa Joxian Village, o ang mga kaibigan ng mga taong napatay niya. Sa makatuwid, nang makita nila si Qiao Feng ngayon, lahat sila ay tumingin sa kanya ng may galit. Gayunpaman, pagkarating ni Qiao Feng, humakbang siya patungo kay Ding Chongqiu, hindi pinapansin ang mga nakatingin sa kanya ng may pag-iimbot. Bagamat ang mga taong iyon ay tumingin kay Qiao Feng ng may galit, walang nang ahas na kumilos, alam nilang lahat na ang kakayahan ni Huang Feng ay hindi may kukumpara sa kanila. Kung padalos-dalos silang gumawa ng hakbang, magdudulot lamang sila ng pinsala sa kanilang sarili. Sino ang nagsabi na ang kung fu ng Beggar Gang ay hindi kasing husay ng Xingqiu faction? Sabi ni Qiao Feng habang naglalakad patungo kay Ding Chongqiu. Hindi sigurado ang ekspresyon ni Ding Chongqiu. Bagamat ito ang unang pagkakataon na nakilala niya si Qiao Feng, narinig na niya noon ang reputasyon ni Qiao Feng. Noong una ay naisip niya na ito ay pagmamalabos ng mga tao sa Jiangho. Gayunpaman, nakikita si Qiao Feng ng sarili niyang mga mata ngayon at nararamdaman ang pressure na dulot niya, talagang nakaramdam si Ding Chongqiu ng kaunting pagkalito. Walang pakialam si Qiao Feng sa kanya. Ikinumpas niya ang kanyang kaliwang kamay at muling hinampas si Ding Chongqiu. Ito ay ang Proud Dragon Shows Remorse ng 18 Dragon Subduong Palms. Malinaw, sinadya ni Qiao Feng na gamitin ang kung fu ng Beggar Gang para turuan ng leksyon si Ding Chongqiu. Si Ding Chongqiu ay nagbabantay laban kay Qiao Feng. Nang makita niyang tinamaan siya ni Qiao Feng mula sa malayo, naisip niya na ang palad na ito ay walang gaanong kapangyarihan sa oras na maabot siya nito. Gayunpaman, biglang naningkit ang kanyang mga mata. Dahil nang simulan siyang hampasin ni Qiao Feng, mahigit 30 metro pa ang layo nito sa kanya. Nang tamaan niya siya, wala pang 30 metro ang layo ni Qiao Feng sa kanya. Biglang nakaramdam ng matinding pressure si Ding Chongqiu. Pagkatapos, pumutok si Qiao Feng gamit ang kanyang palad, ngunit mabilis siyang pumutok gamit ang isa pang palad. Ito pa rin ang Proud Dragon Shows Remorse. Itinulak ng likod na palad ang harap na palad pasulong, at ang dalawang palad ay nagsanib, patungo kay Ding Chongqiu na may puwersang nakakabasag ng lupa. Nagulat si Ding Chongqiu. Halos hindi siya mapakali, ngunit sa wakas ay nagpanik siya. Alam niyang hindi niya makayanan ang dalawang palad, kaya itinulak niya si Aziz sa kanyang kamay pasulong at umatras. Gayunpaman, naantig pa rin siya sa naging resulta ng palad ni Qiao Feng. Naramdaman niya agad ang pag-akyat ng kanyang dugo at biglang namutla ang kanyang mukha. Wala nang oras si Ding Chongqiu para alalahanin ang pagkabigla sa kanyang puso. Pagkatayo niya ay inilagay niya ang kanyang mga palad sa harap ng kanyang dibdib at gumawa ng defensive posture. Natatakot siyang baka atakihin siya muli ni Qiao Feng. Gayunpaman, hindi kailangan ang pag-aalala ni Ding Chongqiu. Inatake siya ni Qiao Feng dahil gusto niyang iligtas si Aziz at ipaalam sa kanya ang kapangyarihan ng kung fu ng Beggar Gang. Ngayong naabot na ang pareho niyang layunin, hindi nagmamadaling umatake si Qiao Feng. Sa halip, tumingin siya kay Aziz ng may pag-aalala. Nang makitang walang laman ang kanyang mga mata, halatang bulag siya. Lalo siyang nalungkot at sinisisi ang sarili sa hindi pag-aalaga sa kanya. Lahat ng naruroon ay nagulat sa pag-atake ni Qiao Feng. Nagulat din si Huang Feng. Nang kara-rating lang ni Qiao Feng, naramdaman niyang hindi masyadong malakas ang panloob na lakas ni Qiao Feng. Hindi bababasa, mayroong maraming mga tao na naruroon na may mas malakas na panloob na lakas kaysa sa kanya, at wala sila kahit kalahati ng kanyang panloob na lakas. Gayunpaman, kahit nasa ganoong sitwasyon, nagawang talunin ni Qiao Feng si Ding Chongqiu sa isang malungkot na estado sa pamamagitan lamang ng dalawang palad. Nakita ng lahat ang takot sa mukha ni Ding Chongqiu. Masasabing ganap na natalo ni Qiao Feng si Ding Chongqiu. Siyempre, kung ito ay isang tunay na laban, si Ding Chongqiu ay makakatagal pa rin ng ilang oras. Pagkatapos ng lahat, ang pamamaraan ng lason ni Ding Chongqiu ay hindi biro. Gayunpaman, natalo ni Qiao Feng si Ding Chongqiu, na ang panloob na lakas ay maihahambing sa kanya, gamit ang dalawang palad. Ito ay lubhang kahanga-hanga. Alam ni Huang Feng na hindi niya magagawa iyon. Siyempre, sa kanyang napakaraming kakaibang kakayahan, tiwala si Huang Feng na kaya niyang talunin si Ding Chongqiu, ngunit hindi ito magiging kasing dali ni Qiao Feng. Galit na galit si Yu Tanji nang makita niyang hawak ni Qiao Feng si Zi sa kanyang mga braso.
At the same time, sobrang inggit niya. Tumalon siya at tinanong si Qiaofeng, bitawan mo si Zi ngayon. Sino ka? Medyo na-curious si Qiaofeng sa lalaking nakamaskara na ito na biglang tumalon. Ako ang Beggar Gang, ang gang leader ng Beggar Gang, si Zuang Jox Ian. Sa ilalim ng tingin ni Qiaofeng, si Yu Tanji ay labis na naguguluhan. Kahit na ang kanyang martial arts ay hindi mahina ngayon, ang kanyang takot kay Qiaofeng ay hindi gaanong maliit. Noong nakipag-away siya kay Huang Feng noon, tuluyan na siyang natalo. Nakita rin niya si Qiaofeng na nakikipaglaban sa maraming bayani gamit ang sarili niyang mga mata at pinatay ang kanyang ama. Sa makatuwid, ang puso ni Yu Tanji ay napuno ng puot at takot kay Qiaofeng. Dahil kinuha mo si Ding Changqiu bilang iyong Panginoon, paano ka pa rin magiging pinuno namin? Isang elder ng Beggar Gang ang tumayo at galit na sabi. Ang ugali ni Yu Tanji kanina ay talagang nagpahiya sa Beggar Gang. Mas lalo siyang naayos sa kanya. Natarante si Tanji nang tanungin siya. Hindi niya alam ang gagawin. Kabanata 1369. Walang imik na tumingin si Huang Feng kay Yu Tanji. Masasabing si Yu Tanji ay isang maliit na figure lamang, at wala siyang balak na maging leader ng gang. Hindi siya handa sa pag-iisip, at wala siyang balak na maging leader ng gang. Gusto lang niyang makasama si Zi, at hindi siya interesadong lumaban para sa pinakamataas na posisyon sa martial arts world. Gayunpaman, interesado si Zi dito, at gayon din si Quan Guanqing. Iyon ang dahilan kung bakit siya narito. Nakakaawa din siyang tao. Napabuntong hininga si Huang Feng. Ikaw Tanji ay gumawa ng maraming bagay para kay Zi, at pumatay ng maraming tao. Karamihan sa mga taong pinatay niya ay inosente. Masasabi lamang na ang taong maput ay magkakaroon ng kaawa-awa. Sa oras na ito, naibigay na ni Qiaofeng si Zi sa mga magulang ni Duan Yu. Kung tutuusin, anak din nila si Zi. Nagpunta rin si Duan Yu para makipag-chat kay Qiaofeng. Nag-appreciate silang dalawa at naging sworn brothers, pero matagal na silang hindi nagkita. Kaya naman, nang muli silang magkita, marami silang gustong sabihin sa isa't isa, at tuwang-tuwa sila. Nang makita ni Huang Feng ang eksenang ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Naging sworn brothers din siya kay Duan Yu. Noon, isinama din niya si Qiaofeng. Sa makatuwid, siya at si Qiaofeng ay sinumpaang magkapatid din. Ngayong nakita niya sina Qiaofeng at Duan Yu na magkasama, natural na gusto niyang sumulong. Gayunpaman, sa oras na ito, tumalon si Merong Fu. Napakaganda ng kanyang ideya, at gusto niyang talunin si Qiaofeng sa harap ng napakaraming bayani. Sa ganoong paraan, maaalis niya ang kasamaan sa mundo ng martial arts, at mapataas ang kanyang reputasyon. Nang maglaon, kapag nakipaglaban siya para sa posisyon ng pinuno ng mundo ng martial arts, magiging mas madali ito. Kasabay nito, ipinahayag din ni Ding Changqiu ang kanyang kawalang kasiyahan. Galit na galit siya nang bugbugin siya ni Qiaofeng sa harap ng napakaraming tao. Ngayong nakita niya na si Merong Fu ay lalaban kay Qiaofeng, agad siyang tumalon at naghanda na harapin si Qiaofeng kasama si Merong Fu. Sa kabilang banda, si Yu Tanji ay hindi nais na madaig. Gusto niyang talunin si Qiaofeng sa harap ng lahat at ipaalam kay Zi na hindi siya mas mahina kaysa kay Qiaofeng. Gayunpaman, alam din ni Yu Tanji na hindi siya ang kalaban ni Qiaofeng sa isang one-on-one na labanan. Ngayong parehong sasalakayin ni Merong Fu at Ding Changqiu si Qiaofeng, tiyak na hindi niya pababayaan ang pagkakataong ito. Kaya lang, halos sabay-sabay na sinalakay ng tatlong pictier expert si Qiaofeng. Nakita rin ito ng karamihan. Ang ilan ay malakas na nagsaya, habang ang ilan ay lihim na nag-aalala. Karamihan sa kanila ay nadama na si Huang Feng ay hindi makakatakas sa pagkakataong ito. Bukod kay Merong Fu at sa dalawa pa, marami pa ring bayani ang gustong pumatay kay Qiaofeng. Kung may pagkakataon mamaya, hindi nila ito palalampasan. Siyempre, nakikita ni Qiaofeng ang panganib sa kanyang harapan, ngunit hindi siya natakot. Nakainom siya kasama si Duan Yu at ang mga taong dinala niya. Handa siyang magkaroon ng malaking laban pagkatapos uminom. Siyempre, gusto lang ni Qiaofeng na umakyat sa kanyang sarili. Para naman kay Duan Yu, ayaw niyang makipagsapalaran si Duan Yu. Kahit na ang Six Pulse Godly Sword ni Duan Yu ay mahiwagang, hindi ito isang pansamantalang bagay.
Ngayon, ang tatlong taong lumitaw ay pawang mga eksperto. Kung nagpakita ng kaunting kapintasan si Duan Yu, mahuhuli siya ng mga ito at malalagay sa panganib ang kanyang buhay. Kuya, pangatlo kuya, bakit hindi mo ako tinawag para uminom? Sa oras na ito, alam ni Huang Feng na hindi na siya makapaghintay pa. Kung maghihintay pa siya, palalampasan niya ang pagkakataong kaibiganin si Qiao Feng. Si Qiao Feng ay nasa pinakadelikadong sitwasyon ngayon. Sa oras na ito, kung siya ay humakbang ng buong tapang, ito ay tulad ng pagpapadala ng uling sa manyeb na panahon. Maaari niyang makuha ang pabor ni Qiao Feng. Pagkatapos ng araw na ito, kahit na siya ay naging sinumpaang kapatid ni Qiao Feng, ang kanilang pagkakaibigan ay hindi magiging kasing lalim ng ngayon. Bukod dito, hindi nakalimutan ni Huang Feng ang kanyang pangako sa kanyang Panginoon, si Wu Yazi. Nandito si Ding Changqiu, at ang kanyang martial arts ay wala na sa ibaba ni Ding Changqiu. Natural, gusto niyang matupad ang huling hiling ng kanyang amo. Kaya, lumabas si Huang Feng mula sa karamihan at naglakad patungo kina Duan Yu at Qiao Feng. Itong bayani, medyo naguluhan si Qiao Feng sa biglang pagsulpot ni Huang Feng. Hindi niya kilala si Huang Feng. Kuya, ito rin ang sinumpaang kapatid ko. Noong naging sworn brothers tayo, sinama din kita. Sabi ni Duan Yu kay Qiao Feng. Pagkatapos, sinabi niya kay Huang Feng, ikalawang kapatid, mabilis na magbigay ng respeto kay kuya. Lumuhod si Huang Feng at sinabi kay Qiao Feng, Kuya, mangyaring tanggapin ang pana ng nakababatang kapatid na ito. Lumuhod din si Duan Yu. Ang determinadong mukha ni Qiao Feng ay naantig din. Emosyonal na sinabi niya kay Huang Feng, nasa panganib ako ngayon, at nasa panganib ang aking buhay anumang oras. Hindi ka natatakot sa panganib at humakbang ng buong tapang. Sapat na upang ipakita na ikaw ay isang matuwid na tao. Ang swerte ko para kay Xiao Feng na maging sinumpaang kapatid sa iyo. Panipi, habang nagsasalita siya, lumuhod din si Qiao Feng. Ang tatlong magkakapatid ay lumuhod ng pabilog at yumuko. Tapos, magkahawak kamay silang tumayo at tumawa ng malakas. Bagamat nasa panganib silang tatlo, hindi man lang sila natakot. Ang puso ni Huang Feng ay napuno din ng pananabik. Pakiramdam niya ay dapat maging ganito ang isang lalaki. Ang kasalukuyang eksena ay hindi siya natakot. Sa totoo lang, medyo excited pa nga siya. Natuwa rin siya na napagpasyahan niyang pumunta muna sa Shaolin Temple. Matapos uminom silang tatlo hanggang sa nilalaman ng kanilang puso, sinabi ni Huang Feng kay Qiao Feng, Kuya, itong si Ding Changqiu ang pumatay sa aking Panginoon. Mauuna na ako at maghihiganti. Pagkatapos sabihin iyon, tinapik ni Huang Feng ang lupa gamit ang dulo ng kanyang paa at hinampas ang kanyang mga palad, na umaakay patungo kay Ding Changqiu. Sa orihinal, naramdaman ni Qiao Feng na ang panloob na lakas ni Huang Feng ay hindi masyadong malalim at naisip na ang kanyang martial arts ay mahina. Gusto niyang hayaan ang mga kitten warriors na kasama niya na protektahan si Huang Feng. Gayunpaman, nang makita niyang nakikipag-away si Huang Feng kay Ding Changqiu at hindi siya dahado, agad siyang nagulat at natuwa. Gayunpaman, sa oras na ito, sina Merong Fu at Yu Tanji ay nagsaanib puwersa din sa pag-atake. Hindi na tumingin si Qiao Feng kay Huang Feng. Matapos hayaan ang mga mandirigmang kitten na alagaan si Duan Yu, umakyat siya upang labanan ang isa laban sa dalawa. Sa kabilang panig, nakikipaglaban na si Huang Feng kay Ding Changqiu. Ang unang pagkakataon na nakita niya si Ding Changqiu ay sa exquisite chess game. Noong panahong iyon, napakalaki ng agwat sa pagitan ni Huang Feng at Ding Changqiu. Nang maglaon, nang magkita sila sa inang bayan, hindi niya ligtas na napino ang panloob na lakas ni Ding Changqiu at kinailangan niyang iwasan siya. Ngunit ngayon, mayroon siyang panloob na lakas ng tatlong nangungunang master ng Xiaoyao sect sa kanyang katawan. Natutunan din niya ang ilang lihim na pamamaraan ng Xiaoyao sect. Ang kanyang martial arts ay hindi mas mababa kaysa kay Ding Changqiu. Natural, napuno siya ng pagmamataas at gustong patayin si Ding Changqiu para ipaghiganti ang kanyang amo. Nang makita ni Ding Changqiu na gustong umatake ni Huang Feng, wala siyang masyadong pakialam. Mayroon din siyang impresyon kay Huang Feng. Ito ay isang maswerteng bata, ngunit ang kanyang lakas ay napaka-ordinaryo. Hindi niya ito inilagay sa kanyang mga mata at naisip lamang na si Huang Feng ay nililigawan si kamatayan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang galaw, naging seryoso ang kanyang ekspresyon.
Nagulat siya nang makitang wala na sa kanya ang lakas ni Huang Feng. Sa katunayan, ang panloob na lakas ni Huang Feng ay mas malalim kaysa sa kanya. Nang dama po ang kanyang palad sa katawan ni Huang Feng, hindi lamang maayos si Huang Feng, ang lakas ng rebound ay talagang naging sanhi ng pagtaas ng kanyang chi at dugo. Dahil dito ay labis na nabigla si Ding Changqiu. Ilang buwan pa lang ang nakalipas, pero malaki na ang pinagbago ni Huang Feng. Kabanata 1370. Ang panloob na lakas ni Huang Feng ay mas mataas kaysa kay Ding Changqiu. Gayunpaman, dahil sa kawalan niya ng karanasan sa pakikipaglaban, hindi niya talaga kayang talunin si Ding Changqiu ng ilang sandali. Ang lason sa katawan ni Ding Changqiu ay nagpatakot din kay Huang Feng. Ito ay isang pag-iral na maaaring pumatay sa kanya kaagad. Bagamat nakipag-away si Huang Feng sa maraming tao noon, sa katotohanan man o sa ibang mga espasyo, karamihan sa mga taong iyon ay mahina at hindi na mapataas ang karanasan sa pakikipaglaban ni Huang Feng. Lalo na sa katotohanan, mahirap kahit na makilala ang isang pangalawang rate na master, at ang isang pangalawang rate na master sa katotohanan ay higit sa lahat ay isang pangatlong rate na master sa Sky Dragon, na mas walang silbi. Ang hindi alam ni Huang Feng ay ang kanyang kasalukuyang lakas sa loob ay malupit. Kahit na malakas ang poison technique ni Ding Changqiu, hindi ito makakasakit sa kanya. Sa makatuwid, bagamat alam ni Huang Feng na ginamit ni Xu Zhu ang talisman ng buhay at kamatayan upang kontrolin si Ding Changqiu sa simula, hindi siya nagmamadaling gamitin ito dahil gusto niyang makipaglaban sa isang dalubhasa tulad ni Ding Changqiu upang madagdagan ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban. Malaking tulong ito para sa kanyang magiging pagsasanay sa martial arts at maging sa pakikipaglaban sa iba. Bagamat walang magawa si Huang Feng kay Ding Changqiu, hindi na kayang saktan pa ni Ding Changqiu si Huang Feng. Ang pamamaraan ng lason na ipinagmamalaki niya ay walang silbi sa harap ni Huang Feng. Natatakot pa rin si Huang Feng na gagamit ng lason si Ding Changqiu, kaya napakaingat niya. Sa katunayan, hindi niya alam na nagdagdag na ng lason si Ding Changqiu sa kanyang panloob na lakas at palad, ngunit hindi nito kayang saktan si Huang Feng. Sa makatuwid, habang lumalaban siya, mas nabigla si Ding Changqiu. Masyadong mabilis ang pag-unlad ni Huang Feng. Sa loob lang ng ilang buwan, kapantay na niya ito. Kung alam ni Ding Changqiu na hindi ganap na maipakita ni Huang Feng ang kanyang lakas dahil sa kanyang kakulangan ng karanasan, sino ang nakakaalam kung ano ang iisipin niya? Naunawaan ni Huang Feng na maaari niyang dagdagan ang kanyang karanasan sa pakikipaglaban, ngunit kailangang kontrolin ngayon si Ding Changqiu. Si Qiao Feng at Duan Yu ay mas delikado rin, kaya hindi siya makapagpatuloy sa pagkaantala. Sa kabilang banda, mas nag-aalala rin sina Mei Lan, Zhu Ju, at Zhu sa kaginhawaan ni Huang Feng. Bagamat naniniwala din sila sa husay ni Huang Feng, mas may karanasan si Ding Changqiu. Bukod dito, hindi masama ang kanyang panloob na lakas, kaya nag-aalala sila sa kanya. Sa kabutihang palad, hindi nagpanik si Huang Feng, ngunit sumigaw sa apat na babae, magdala kayo ng alak. Oo, pagkatapos, ang apat na babae ay nagdala ng maraming alak mula sa mga kitan na kasama ni Qiao Feng. Young Master, catch! Sabay-sabay na itinapon ng apat na babae ang alak sa kanilang mga kamay kina Huang Feng at Ding Changqiu. Bagamat hindi alam ni Ding Changqiu kung ano ang gagawin ni Huang Feng, likas niyang naramdaman ang panganib. Walang pakialam si Huang Feng sa naisip niya. Isa-isa niyang sinipa ang apat na lalagyan ng alak, at tumilapon ang alak sa mga iyon. Kahit na sinubukan ni Ding Changqiu ang kanyang makakaya, upang maiwasan ito, marami pa ring alak ang natapon sa kanya. Hindi pa kakawalan ni Huang Feng ang pagkakataong ito. Sa sandaling ito, binaligtad niya ang Dark North Chi sa kanyang katawan at pinalapot ang ilan sa alak sa kanyang kamay upang maging yelo. Pagkatapos, ginamit niya ang kanyang kanang kamay upang isa-isang sampilan si Ding Changqiu. Napansin na ni Ding Changqiu na may mali at sinubukan niyang iwasan ito, ngunit ang kanyang katawan ay nataman pa rin ng yelo ni Huang Feng. Gayunpaman, nang makita niyang hindi siya nasaktan ng mga yelong ito, naramdaman niyang masyado siyang maingat. Ang Huang Feng na ito ay malinaw na nagsisinungaling sa kanya. Anak, anong ginagawa mo? Gusto mo bang pigilan ako ng ilang piraso ng yelo? Naiinis na sabi ni Ding Changqiu. Hindi ba pwede? Sabi ni Huang Feng na may bahagyang ngiti. Nakatayo ang kanyang mga paa sa malalambot na sanga, ngunit hindi siya malaglag.
Gusto pa ring kutsain ni Ding Changqiu si Huang Feng dahil sa sadyang pagmimistula, ngunit bigla niyang naramdaman ang ilang bahagi ng kanyang katawan na nangangati. Tsaka makati at manhid ito at the same time. Medyo matindi ang pakiramdam na ito. Pagkatapos, nagsimula na ring mangati ang ibang parte ng katawan niya. Natuklasan ni Ding Changqiu na ang mga lugar na ito ay ang mga lugar na tinamaan ng yelo ni Huang Feng. Kakaiba talaga ang yelong iyon. Napaisip si Ding Changqiu sa kanyang puso, ngunit wala itong silbi. Ngayon, maraming bahagi ng kanyang katawan ang hindi makatiis. Hindi niya talaga matiis. Direkta siyang nahiga sa lupa at patuloy na gamulong, umaasang maibsan ang pakiramdam na ito. Gayunpaman, nalaman niya na walang epekto. Nang makita ng mga nakapaligid na bayani ang hitsura ni Ding Changqiu, agad silang napabuntong hininga. Ang Xingqiu sect leader, nakahanga-hangang sandali lang ang nakalipas, ngayon ay gamulong-gulong sa lupa ng malungkot. Ang kanyang mga kamay ay patuloy na kinakamot ang kanyang katawan. Bakat na ang ilang bahagi ng katawan niya pero wala man lang siyang naramdaman. Nangungulit pa siya, sobrang makati. Malakas na sigaw ni Ding Changqiu habang kinakamot ang sarili at pinunit ang damit. Ang ilan sa mga tao ng Shaolin Temple ay hindi na nakatiis. Hindi dahil sa hindi naisip ni Huang Feng na supilan si Ding Changqiu noon. Kung tutuusin, napakalakas ng martial arts at poison skills ni Ding Changqiu. Gayunpaman, ang ideyang ito ay umiral lamang sa kanyang isip bago niya ito tinanggihan. Napakayabang ni Ding Changqiu, imposibleng masupol siya. Bukod dito, hindi dalisay ang pag-iisip ng taong ito. Dahil maaari niyang patayin ang kanyang Panginoon, si Wu Yazi, walang katiyakan na hindi niya ito papatayin sa hinaharap. Kasabay nito, napakabait ni Wu Yazi sa kanya. Kung hindi dahil sa kanya, hindi siya magkakaroon ng ganoong kalaki mamaya. At hindi niya sana pinamahalaan ang Xiaoyao sect at Vulture Spirit Palace. Sa makatuwid, nagpa siya si Huang Feng na patayin siya upang ipaghiganti si Wu Yazi. Kung tutuusin, madali lang siyang patayin ngayon. Hanggat hindi niya binunot ang Life and Death Talisman at hindi siya binibigyan ng gamot para matigil ang Kitty, hindi niya ito matiis at magpakamatay. Oo naman, tama si Huang Feng. Si Ding Changqiu ay tumutulo na ng dugo sa oras na ito. Ang kanyang buong katawan ay nangangati at hindi komportable. Gusto niyang tanggalin ng diretso ang sariling balat. Sa huli, hindi niya kinaya ang pakiramdam na ito na mas masahol pa sa kamatayan. Tinampol niya ang sariling noo. Biglang nanlaki ang mata niya at bumagsak ang katawan niya sa lupa. Hindi na siya humihinga. Nakita ng lahat na puno ng relief ang kanyang mukha sa mga oras na ito, at bigla silang nakaramdam ng takot. Iyon ay si Ding Changqiu, isang pinakamataas na master sa unang klase. Sa huli, nagpakamatay talaga. Siya nang ganun-ganun lang. Ang mga pamamaraan ni Huang Feng ay nakakatakot. Sa orihinal, ang mga taong martial arts na iyon ay gustong patayin sa huli sina Qiao Feng, Duan Yu, at Huang Feng. Ngayon, tumingin sila kay Huang Feng na may mga mata na puno ng takot. Iyon ay isang paraan na mas nakakatakot kaysa kamatayan. Nang makitang talagang nagpakamatay si Ding Changqiu, nakahinga rin ng maluwag si Huang Feng. Sinabi niya sa kanyang puso, "Guro, ipinaghiganti kita." Sa oras na ito, nakita rin ni Huang Feng si Kang Guangling at iba pa na kara-rating lang sa karamihan. Lahat sila ay mga disipulo ni Su Xinghe at galit na galit kay Ding Changqiu. Sa oras na ito, nang makitang pinatay ni Huang Feng si Ding Changqiu, natural na tuwang-tuwa sila.